overflow in us so that we can be loving as well. Amen? Amen. Na-miss natin ang bawat isa. Amen? Nakakataba ng puso na ang Panginoon ay nandiyan palagi in season and out of season. Nandiyan na nagwa-warm ng ating puso. Sa gitna ng mga nakikita natin, nararanasan natin, yung mga unforeseen event sa buhay ng bawat isa, nandiyan yung paggalingan ng Panginoon sa atin. Amen? Amen. Nandiyo po, nung nakaraan na nandito kami last Saturday, pumunta kami, talagang nalungkot yung puso ko nang sabihin na hindi tayo magbubukas dahil may cordon ang lokal. I was so sad. Ngunit napalitan yon ng pag-asa. Lalo akong, sabi ko nga na God is so good dahil meron siyang ginagawa sa mga kabataan na nakakasama ko sa pag-aaral. I am learning so much from them. Nakakatuwa na isa sa pwede ko lang i-testify sa inyo na kapag tayo ay nagtitipon-tipon sa gawain ng Panginoon bilang isang iglesia in every group, meron at meron tayong mapupulot sa pinakabata na nagsishare. Ang isa na naiwan sa puso ko, yung change of mindset na sa buhay natin na nasa Panginoon, kailangan talagang change of mindset. Isang example ng isang kabataan na sabi niya, Pastora, ang isa nakita ko na pagbabago sa buhay ko ay yung change of mindset. Tapos sabi ko, paano yon? Bigyan mo nga ako ng explanation. Bigyan mo kami ng explanation. Sabi niya, nung siya ay namasyal, kasama ang kanyang mga kaibigan sa hapon. Tapos, yung mga kaibigan niya na yon, alam na niya na time ng Bible study ng gabi. Nagpaalam na siya sa kanyang mga kaibigan na first, ngayon lang, parang matagal na panahon na hindi sila nagkita-kita. Tapos, sabi niya, kailangan na niyang humiwalay sa kanila dahil meron siyang Bible study. Alam niyo, ang sabi niya, nung kabataan ito, sabi niya, kung may panahon ako sa aking mga kaibigan, dapat meron din akong panahon sa fellowship, pag-aaral ng salita ng Panginoon. I thank God for that. Yan ay na-impress sa akin. That was end ng 2020. Hanggang ngayon, yun yung nag-motivate sa akin. Na sa gitna ng marami akong ginagawa, meron talaga akong time sa Panginoon at time to fellowship with you all. So, ilagay din natin yun. Na we will all grow, we will all, magiging mainit tayo kapag tayo ay merong ka-fellowship. Amen? Ilagay kita kaya mag-isa tayo doon. Isang uling na nagbabaga. Tanggalin mo yung uling at ihiwalay mo. Mauinit una, pero later on, manlalamig yan. Kasi nakahiwalay eh. Ganon dapat. Pangalawa na napulot ko, na itong pandemya, ay itong snow, na itong nagkaroon ng snow. Ang sabi ng isang sa group din, sabi na, Pastora, sabi niya, God wants our attention. No? Kasi nakulong tayo, no? Ang dami na inagaw na ng trabaho, kaibigan, pamamasyal, whatever. Pero yung panahon na nag-snow, gusto ng Panginoon na yung attention niya, saliksikin naman natin siya. Kasi kaya gumagawa na siya ng Panginoon para ipakita sa atin ay seeking our attention. He wants us. Diba? So napakasarap namnamin na ang Panginoon nangungusap even in the events na natural. Kasi nga, ang iba nag-snow na ang puso, nanlamig na. Buhay pero nanlamig. But God, ang ating Panginoon, ay gumagawa ng kapamaraanan para tayo ay kanyang paalalahanan na I am still seeking, wanting you. Diba? Amen? So today, alam ko na God is moving us, kumikilos uli ang Panginoon sa ating kalagitnaan para ilagay tayo sa tamang direction. 2021 is greater glory para sa Panginoon. Why greater glory sa Panginoon? Dahil nga po, magbubukas siya ng mga pintuan sa ating mga buhay bilang mananampalataya para mabigyan ng glory ang Panginoon. Nung last year, hindi tayo ganun kainit sa Panginoon. Make it this year, na mabigyan naman ng glory ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Amen. If that's the desire of your heart, you are walking right. Kasi kung hindi natin nais na mag-glorify ang Lord sa buhay natin, I don't mind others. Begin with us.
nais natin mag-glorify ang Panginoon. Kasi yun naman ang nais ng Lord sa atin, na ma-transform from glory to glory. Amen? Amen. Na at the end of yung pagpapagal natin, as we surrender, sacrifice many things, they see Jesus in us. Amen? And that's what I want. Na makita ang Panginoon sa buhay ko. Hindi na yung more of Jesus in me, less of me and more of Him. Yun na yun. Na as the years go by, whenever they talk to us, at makita tayo, makikita nila yung pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Amen? And today, I would like to bring you, dadalhin ko kayo sa pag-aaral sa salita ng Panginoon, kung paano nga ba tayo, this 2021, alam ko na paulit-ulit na, marami na tayong naririnig, yung paglago natin bilang isang mananampalataya sa Panginoon. Kailangan natin this year, 2021, let us set our direction right to grow in the Lord. Kasi pag hindi tayo lumago, ang sayang naman yung mga panahon na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Let's all rise up sa ating pagbabasa sa salita ng ating Panginoon. Dalawa po ang ating bubuksan na babasahin natin. The book of 2 Peter. Declaration po natin lahat-lahat ito, and then sa Ephesians. Basahin po natin. Let's declare. But grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ, to whom be glory both now and forever. Amen. Amen. And then sa Ephesians 4:22 and 24. Okay, let's all read together. You were taught to be regard with your former life, Put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Let's pray. Father God, kami po ay lumalapit sa inyong harapan sa hapong ito. Nagpapasalamat unang-una sa pagpapala ng kaunawaan na ilalagay nyo sa aming mga puso. Father, I pray that each one of us will come to the knowledge of you, na maging malalim po ang aming pagkakilala sa inyo. At sa paglalim po nito, palakip nito, ang aming pagsunod sa inyo. Holy Spirit, speak into our hearts. Reveal to us. I-reveal niyo po sa amin ang nais niyong ipagawa. And today, Lord, our desire is to grow in the grace and knowledge of you, our Lord, Jesus, our Savior. Amen. Amen. Tayo yung lahat ang makakaupo. Ako ay naririnig sa dulo. Amen? Bakit naman? Outside 2 meters naman tayo. Sa hapong ito, ang ating nabasa na talata, ito ay si Apostle Peter. Sinulat po niya ito at hinihikayat niya ang mga mananampalataya sa Asia Minor, na ngayon ay tawag ay Turkey, na kailangan po nila, sa mga mananampalataya doon, na kailangan po nilang lumago sa kanilang sa grasya ng Panginoon at lumawak ang kanilang pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. In-explain po ito ni Apostle Peter dahil doon sa Asia Minor, sa Turkey kung sa ngayon ay tawagin, ang mga mananampalataya doon po ay dumadaan sa mga pagsubok in terms of mga false teachers. Maraming mga huwad na tagapagturo ang na-infiltrate ng kanilang iglesia. May mga dissension, ibig sabihin division sa mga churches. Merong pag-aaway, hindi pagkakaunawaan. Merong mga pagsubok na dumadaan. Kaya sa ganito na nangyayari sa kapaligiran, ang nais ni Apostle Peter doon sa mga mananampalataya doon, na sila ay yung kailangan nilang pagsumikapan. They have to pursue na sa kanilang spiritual na paggalago sa
kanilang buhay. Personally, they have to pursue spiritual growth sa pamamagitan ng salita ng Panginoon dahil ito lamang po ang remedy para tayo ay mailayo sa mga huwad na tagapagturo o mga katuroang mali, para tayo ay mailayo sa mga yung division, mga away-away, or sa mga bagay na makakapaglayo sa atin sa Panginoon sa pamamagitan lamang ng ating paglago sa salita ng Panginoon. Then mararanasan natin yung spiritual na growth. Ang ating buhay bilang mga Kristiyano, yung Christian growth natin ay hindi po nagmamatter. It does not matter kung gaano na po tayo, kung gaano karami, kung gaano tayo kadalas nagsisimba. Hindi yan ang basihan para ang sabihin ng isang tao or ang isang mananampalataya ay nag-grow siya. Hindi po doon. Kundi, ang nagmamatter dito kung gaano po tayo kalapit na sa Panginoon. Okay? Isa rin po na isang kapamaraanan na makikita natin na although we are praying, amen, nagpe-pray tayo, but it's not also a proof that we are growing spiritually. Dahil dito, gaano ba kasincere yung pananalangin natin? Gaano tayo ka-honest na kung tayo ay nananalangin na, Lord, baguhin mo ako. Is that really a true prayer? Meron tayo masasabi na growth kung that prayer is really sincere and honest. And then even sa knowledge po natin sa salita ng Panginoon, hindi din po isang basihan na tayo ay lumalago sa Panginoon kung maski alam natin, memorize natin yung mga verses, we know from Genesis to Revelation, cover to cover, alam natin yung salita ng Panginoon. Pero, saan doon natin na-apply? The word that we have read, have we applied it sa ating mga buhay? So, makikita po natin na yung mga false natin na understanding, na kapag tayo ay palaging nagsisimba or nananalangin or alam natin lahat ng salita ng Panginoon, hindi po proof yun ng ating paglago. Kasi marami talaga na bansot na bonsai na Christian. Nandyan naman linggo-linggo. Amen? And we have to check ourselves kung kung paano natin inalaw yung salita ng Panginoon na kumilos sa ating mga buhay. Yan po ang basihan ng ating paglago bilang mga mananampalataya. Yung quality ang sinasabi ko po dito, ang nais kong ipaabot sa inyo, yung quality ng buhay. Kung paano na tayo binago at patuloy na binabago ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagkapangyarihan. Kasi hindi po natin kayang baguhin ang ating sarili. Amen? Amen. Only by the power of God. No? Nagsimula ang pagbabago. God has given us His saving grace. Alam niyo po, hindi talaga tayo makalago until God will do the first move, yung saving grace ng Panginoon na binigay niya sa atin. No? Ano yung saving grace? Yung kaligtasan natin, yan, nagsimula ang growth. And then at the same time, yung daily, yung araw-araw na grasya ng Panginoon sa ating buhay, na para tayo ay we can go on and maka-grow din tayo. Isa, saving grace. And pangalawa, yung everyday, yung grace and mercy ng Panginoon sa ating buhay para tayo ay makapagpatuloy, hindi lang makapagpatuloy, lumago sa Kanya. Kaya nga, grow in the grace and knowledge. May proseso po ang Panginoon, di po? Kung titingnan natin, everything, lahat po ng mga bagay ay may proseso sa ating Panginoon para sa ating ikabubuti. So, tingnan po natin sa ating pag-aaral sa hapong ito
nasa Ephesians 4:22, merong word po doon na inasa natin na true of, yung itapon natin. Yung dalawang word yung makikita natin, yung true of and put on, yung tanggalin natin at ilagay. Ano ang pwede nating, kailangan nating itapon? No? Put off, yung put off. Yung old. No? Pag luma-luma, yun ang kailangang itapon. Why? Ano kaya yung mga bagay na kailangan na nating i-discard, tanggalin sa ating buhay bilang mga mananampalataya? Yung mga pattern of behavior natin, yung mga nakasanayan natin, yung the way we think, mga bagay na nakasanayan natin gawin, at saka yung mga bagay na dati nating ginagawa nung wala pa tayo sa Panginoon. Diba? Alam natin yung mga bagay na nung wala pa tayo sa Panginoon ginagawa natin. But today na tayo ay naririto na sa Panginoon, huwag na nating balik-balikan yung mga bagay na ginagawa natin nung wala pa tayo sa Panginoon. Mga isipin na ginagawa natin nung tayo ay wala pa sa Panginoon. So those are patterns na kailangan nating tanggalin, yung way of life natin. Dalawang bagay na pwede nating gawin para mabago, yung way of thinking and behavior, magkaiba po yun. Kung ano yung iniisip natin, yun yung mag-uudyok sa gagawin natin. Di po ba? So, number 1, kailangan po natin yung change of thinking. According to the Word of God in Romans 12:2, but be transformed by the renewing of our mind. Okay? Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So yung word na renewing of your mind, yan ang pinakamahalaga, na mabago yung ating kaisipan, yung the way we think. Paano yun natin makikita na yung mga dati nating kaisipan ay mabago? Yung sinasabi na okay naman ako yung wala naman akong ginagawang masama, yung pagiging self-righteous na okay tayo, no? Pero hindi man yun ang sinasabi ng Panginoon sa atin. If we are self-righteous na sinasabi natin na okay tayo, hindi yun ang basihan. We are saved by the grace of God, not by works, so that no one can boast. Hindi tayo dahil sa ginawa natin para meron tayong ipagyabang, kundi dahil lamang sa grasya ng Panginoon sa buhay po natin. So, tanggalin natin yung tumutulong, nag-aayuda. Those are yung mga bagay na yun, mabuti. Pero hindi yun ang tama na kaisipan natin na okay na doon. Or yung mga bagay na way of thinking na hindi ako mabuti. Kasi pag palagi nating sinasabi na I'm not good enough, hindi man yan ang sinasabi ng Panginoon sa atin. I give you full life. Na? John 10:10. I have come to give you full life and life to the fullest. Yun ang nais ng Panginoon sa atin. So, hindi pwede natin sabihin na yung way of thinking natin na hindi ako karapat-dapat, hindi ako mabuti. Kailangan po nating mabago. Ang dapat nating isipin, gaano ka-gracious ang Panginoon sa atin para mabago yung ating luma na pag-iisip. Pag naunawaan, when we understand the grace of God, kapag naunawaan po natin ang grasya ng Panginoon, yung pananaw po natin sa buhay ay magbabago. Amen? Pag naunawaan natin, we have a deeper understanding kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin, yun ang mag-uudyok sa atin na yung behavior natin. Naisip mo na binago ka ng Panginoon, pinatawad ka ng Panginoon, then, isipin mo yun yung gagawin mo, na hindi ka na, you do not do things for your salvation, but I can work on. Yung pwede ko nang, yung ginawa ng Panginoon sa akin, doon ako magbase, I will base on what God has done for me so that I can start changing my behavior and I can serve the Lord. Pwede ko nang
Pag nabago yung thinking ko, yun yung mag-uutos sa akin na yung aking mga action na yun, i-work out ko yung ginawa ng Panginoon sa akin, i-work out ko ngayon para manilbihan ako sa Panginoon. So, yun yung bagay na kailangan nating alisin. Yung mga luma na pag-iisip natin, our way of thinking. Pag-isipin natin na mahal tayo ng Panginoon, ano yung magiging behavior natin? Di ba? Magiging loving din tayo. Pag alam natin na mahal tayo ng Panginoon, tanggap tayo ng Panginoon dahil sa ginawa niya sa atin. So, doon tayo magsisimula. Yun yung inspiration natin na yung mga behavior natin ay magbabago. Yun yung magpapabago sa ating behavior. Amen po ba? Naunawaan natin? Amen. Kasi kapag tayo ay nagsimula na manilbihan ng may pag-ibig sa ating puso, kasi titingnan natin sa Ephesians 2:10, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Tayo ay nilikha ng Panginoon, no? Magkakaiba ang build natin. Magkakaiba ang pagkahubog natin sa Panginoon. Amen? And at the same time, we are God's workmanship, created in Jesus Christ to do good works. Meron tayong gagawin doon. At ang magagawa natin is to do good works because of what Christ has done. I serve God. Bakit nga ba naninilbihan sa Panginoon? Why do you serve God? Because He has forgiven me and accepted me. Kapag tanggap ka ng Panginoon, di ba? Kaya ka naninilbihan. Tingnan nyo, pag hindi kayo tanggap sa amo natin, hindi tayo maninilbihan sa kanila. Di po ba? Ganun lang yun para maunawaan natin yung basis ng salita ng Panginoon. Na we can serve God because He has forgiven us and accepted us. And alam ng Panginoon, God knows everything about us. Alam ng Panginoon ang bawat detalye ng ating buhay. No? He knows, alam ng Panginoon ang kahinaan natin, kakulangan natin. Alam niya yan. Kaya nga nandyan siya. Yung grasya niya araw-araw sa atin para tayo ay magpatuloy. Yung daily na grace. Kung walang daily grace ng Lord, I don't think nandito tayo. Tandaan natin, huwag natin isipin na because of kaya natin. Yan yung wrong na mindset natin, na I can do it without Him. You cannot do anything without Christ. With Christ, everything is possible. Sa lahat, nasa sa Kanya. Ang susi ng pagpapala. So I serve Him. Ito yung sinasabi na renewed mind, renewed mindset. No? Determinado tayo na magdepende sa Panginoon, hindi sa ating kakayahan. Ito yung sinasabi na magkaroon tayo ng change of mindset. Kapag na-change yon, na bago, ang pagbabago na yon, determinado ang bawat isa sa atin na magtiwala at dumepende lamang sa ating Panginoon. Alam niyo po na ang ating Panginoon is in the change business. Palagi na isang Panginoon na mabago tayo araw-araw, hindi after 1 week. Every day, nais ng Lord na ang buhay natin ay mayroong pag-usad, mayroong paglago. Gusto ng Lord na maranasan natin. Kasi, according to His word in Philippians 1 verse 6, He, ang Panginoon, nagsimula ng mabuting gawain sa buhay ng bawat isa, ay siya rin ang magtatapos nito. Amen? The Lord God who began a good work in you will bring it on to completion in Christ Jesus. Pero merong space doon. The Lord God who begin a good work in you. Sino nagsimula? Ang Panginoon. Yung completion din ang Lord. Pero ang gagawin natin dito, meron tayong gagawin dito in between. He began it, He will end it, para matupad natin yung nais ng Lord. Nandito tayo sa kalagitnaan. Anong gagawin natin dito in the middle? Amen? Kailangan po natin na maunawaan. He does not give, ang Panginoon, hindi
gumigive up sa atin. Kaya nga, palagi na tayong inaabot. Even many times na tayo ay bumabagsak, nanghihina, nandyan yung pagkilos ng Panginoon dahil hindi tumatalikod ang Panginoon sa kanyang salita. I will never fail, I will never leave you nor forsake you. It will always remain to be His word dahil ang Diyos hindi niya kayang talikuran ang kanyang salita. Amen. So remember mga kapatid that God will always be there for us. Kung gusto natin na lumago, una, kailangan natin itanggalin yung mga luma na sa atin, yung uri ng pamumuhay natin. Kung nagsisinungaling tayo dati, start telling the truth. Walang white lies sa mananampalataya. Hindi pwedeng kalakalahati. I don't care. Sabi ko nga, na mapahiya ako. Kung nagkamali ka, admit it. Say sorry. Hindi natin kailangan takpan ng isang pagkakamali, covering after another. Stop sinning. No? Tumigil na tayo sa pagkakasala sa Panginoon. Hindi tayo talaga lalago pag nandyan tayo namumuhay sa kasalanan. Sino ang nais ng Panginoon? Nalinisin tayo. But we need to cooperate. Nais natin ding natanggalin yun. Na hindi talaga tayo lalago maski linggo-linggo tayo nasa iglesia, linggo-linggo tayo na nandito. Pero kung hindi tayo titigil sa pagkakasala, hindi talaga tayo makakalago. Palagi tayong talunan. The enemy will keep on stepping on us. Apak-apakan tayo ng kaaway dahil may basihan siya para tayo ay apakan. Dahil ayaw natin na itapon yung mga bagay na hindi ayon sa nais ng Panginoon. At saka ang paglago natin, kailangan nating manilbihan sa Panginoon. We have to serve God. No? Kailangan nating manilbihan. Hindi pwede na, okay, I go to church, sumusunod naman ako. Faith without deeds, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. So kailangan ang bawat isa sa atin ay meron tayong ginagalawan dito sa kanyang gawain, o kung wala man dito sa iglesia, when we go out, we have to serve God by sharing His word, by being maging kind, blessing sa mga kung saan tayo, sa mga employers natin, sa mga kapamilya natin, sa mga kaibigan natin. So that's how we can grow. Step by step po ito. Kasi nga, sabi nga kanina, na merong proseso. Amen? Kaya when you choose, pinili niyong pumunta dito, tapusin niyo hanggang matapos ang oras na inilagay ng Panginoon. There's no point coming in this church kung puso din natin hindi naririto. You're wasting your time. Kung hindi ka magpabago sa Panginoon. God is gracious. Gracious ang Panginoon. Kasi mapagpatawad ang Panginoon. Pero igalang din naman natin ang Panginoon sa ating buhay. Amen? Sa totoo lang, we have to understand, kailangan natin yung mindset. Pagbabago ng kaisipan. Kaya pag pumunta ka, solid ka dapat. Kasi pag hindi ka solid sa ginagawa mo, hindi ka solid sa pagsunod mo sa Panginoon, para kang barko na gaganong-ganon. Para kang ilaw na aandak-andak. Hindi pwede ang puso mo hati. Kalahati dito, kalahati doon. Hindi pwede. Mamili ka kung sa Panginoon o sa isang bagay. Dalawa lang yan, para solid ka doon. Mas maganda di ba yung buo? Kung solid ka doon, at least magagawa mo lahat. Yung gusto mong gawin, wala nang conviction, walang restriction. Gawin mo lahat ang gusto mo. Kasi gusto mo yun. But dito, gawin mo rin yung gusto mo na masilbihan sa Panginoon. Lalago ka, mayroong accountability, may prayer, mayroong lalago ka rin, happy ka rin. So, hindi pwede kasi dalawang paa. Malulungkot ka din kasi may ginagawa ka. Ay, naku, parang ito sa konsensya ko eh. Pag nandito ka naman, nagpipraise ka, pero ay parang gusto ko doon, masaya. Walang fulfillment. Dapat solid. If you want to really serve the Lord, gusto nating lumago, maging determinado tayo na sumunod sa Panginoon. Mahirap ang magsimula, pero madali. Dahil andyan ang Panginoon na tutulong sa atin. Wala namang madaling nagsimula, di ba? Lahat pinaghihirapan. No?
Amen? Kaya kailangan po nating maunawaan. Let us be focused. Focus on the Lord. Dahil sabi ni Sister, na wala ang pamilya niya dito, ang Panginoon na lang ang kanya. Maging kabuuan niya. That's all that she has. All of us. Hindi nakatuon sa tao o sa sino man. Dapat nakatuon tayo sa Diyos na siyang magpapala sa atin. Siya ang nakakaalam sa atin. Patuloy tayo. If we really want to grow, 2021, panahon, tama na. Tapos na 2020. It start. Okay? Pangalawa, na tayo ay makalago, kapag tinanggal natin yung luma, hindi pwedeng ganun lang. Meron naman tayong isusuot, put on. Meron tayong kailangan gawin. Yung ilalagay natin. According, ilabas natin yung Philippians ay Ephesians 4:22 hanggang 24. Okay? Nakakasunod ba tayo mga kapatid? Amen. So, nakikita natin, put off your old self which is being corrupted by the old sinful way desires. Next, to be made new in the attitude of your minds and to put on. Okay, yan. Doon tayo, put on the new self created in Christ Jesus. Bibigyan ko lang ng isang pang-additional sa 2 Corinthians 5. Babasahin ko na lang po. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Has come, no? Kailangan nating ma-memorize ito. If anyone is in Christ, therefore, the old is gone and the new is andiyan. Ang pangako ng Panginoon na yung, kung titingnan natin, yung is dito. Therefore, if anyone is in Christ, bibigyan natin ng emphasis itong is. Yan yung promise ng Lord. Those who are in Christ, if anyone is in Christ, pangako yan ng Panginoon na aalisin, i-renew niya tayo. Sa mga na kay Kristo ha, ito ang pangako niya sa mga na kay Kristo. That the old has gone and the new has come. Di ba? Ang sarap isipin, okay, meron tayong motivation. Dahil ang Panginoon ang magtatanggal nun. God will remove which is old and ilalagay niya. Yung brand new. Tayo ngayon yung brand new. Amen? Amen. Tanggapin natin ito na brand new tayo. Kapag brand new ka, ang sarap i-enjoy, di ba? Kapag meron tayong brand new na mga bag, mga cellphone, pag mga brand new yan, di ba? May mga kapatid tayo na bago ang cellphone, dinidiscover nila kung ano yung mga features ng brand new na cellphone. Although matagal nang lumabas, pero brand new sa sa bawat isa. Ayun ang gusto ng Panginoon. We will come to discover, madadiscover natin yung napakalawak na pagpapala ng Panginoon sa mga nasa sa Kanya. He will allow us to grow in this new nature. Kapag lumalago tayo dito sa atin na buhay, na nasa kay Kristo tayo, daily yung renewal natin. Daily yung ating paglago. No? So, it is nice to always put on. Ano yung mga bagay na kailangan natin ilagay? Of course, whatever is true, yung anong totoo. Diba? Sabi ko kanina, tinapon na natin yung mga luma, yung mga thinking, na I am a child of God. Kung titingnan natin ang ating position in front ng Panginoon, then that is our new nature. Anak ka ng hari ng mga hari, hindi mo pwedeng maliitin yung sarili mo. Amen? Bigyan ng dignity ang Diyos na lumikha sa atin. Amen? Kailangan po natin maging aware sa ating new identity. At itong new identity natin, di ba, ayaw natin mapahiya ang ating Panginoon, di ba? Kaya iingatan natin ito. Ang offer ng Panginoon
sa atin is nung yung mga luma, wala tayong kakayanan. Yung luma na tayo, we don't have the power. Wala tayong kakayanan para iwanan yon o talikuran yon. But, when we accepted Jesus Christ, nilagyan niya tayo ng coat. Tayo binigyan ng balabal ng righteousness, ng kalinisan, para kaya nating mamuhay ng may kabanalan. At ito lamang ay, di ba, imagine natin na ikaw ay nilalagyan ng coat ng Panginoon. Anak ka niya eh. Nung tinanggap mo siya, tinanggap natin ang Panginoon, ibinigay niya sa atin yung robe of righteousness. Diba? Ang sarap kaya isipin na dinadamitan tayo ng Panginoon. In terms na yung luma, hindi na pwede, wala na yun. Bago na. And we can live, mamuhay tayo. We learn how to please God. Paano natin mai-honor ang ating Panginoon. So you have the power to make choices na. Noon kasi wala kang choice eh, di ba? To do what pleases the sinful nature. Wala kang choice eh, kasi wala pa ang Panginoon sa'yo. Yun lang talaga ang gusto mong gawin. Yung mga kasalanan na gusto mong ulit-ulitin. Na, ano. But now that you are in Christ, sabi nga, if anyone is in Christ, he is a new creation. So, nung kay Kristo na tayo, meron na tayong power of choice. Meron na tayong kapangyarihan na pumili, na sasabihin na no to sin. Ayaw kong gawin yan, di ba? Madalas na yan ang nagagawa natin. Ay, ayaw kong makapasakit sa tao, ayaw kong mandaya, ayaw ko na ganito. Meron na tayong kapangyarihan na piliin para i-glorify ang Panginoon. Ang sinasabi ko sa atin, hindi dahil ikaw ay magaling, hindi dahil ay alam mo lahat ang salita ng Panginoon, hindi dahil ikaw ay connected sa sino man sa akin bilang pastor, ay ikaw ay lumalago. No. Ang paglago dito ay isang proseso na kailangan mong i-allow ang Lord. Makikita lumalago tayo kapag hindi tayo namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Bakit naglalabasan ng mga tao? Sa susunod siguro, no? Ang toilet naririto. Isasara ko yung pintuan na yan. Kasi I want everybody to honor the Lord. Hindi na uso na hindi ginagalang ang Panginoon. If you want to serve the Lord here, serve the Lord here. Kasi nakaka-distract. Nung mga church, nung nakaraan, okay lang sa akin ito. Pero ang conviction ko, hindi pwede. Mamimili tayo if we really want to honor the Lord. Amen. We stick with God. Mag-stick tayo sa Panginoon. Tulungan natin yung mga nanghihina, ipanalangin natin. Pero tayo na naririto, focus tayo sa Panginoon. Paano ka lalago kung kalahati ng service wala ka? Darating ka kalahati ng service. How can you grow? Diba? Even Jesus Christ has righteous indignation. Ibig sabihin, ang Panginoon din nagalit. Dahil hindi nila ino-honor ang bahay sa panambahan. Pag-respect ba sa Panginoon? So, I want us all no magsisimula dito. Harsh, masakit, pero kung nag-glorify natin ang Panginoon, that's the best. We grow in the grace and knowledge of our Lord. Amen? Amen. Yan lang naman ang kailangan natin. Huwag tayo mag-struggle na no more struggles kasi kapag tayo ay nag-surrender sa Lord. Hindi ka magpupumiglas kapag nag-surrender ka sa Lord. Hindi ka na makikipaglaban sa Lord. Sabi mo, thy will be done, Lord. Bahala ka na, Panginoon. Dahil ang Diyos ay mabuti. Nais ng Panginoon sa buhay natin ay ang kabuti lang natin. Sino na ang nagtiwala sa Panginoon at napasama ang buhay? Wala, no? Lahat nagtiwala sa Panginoon ay pinagpala at pinagpapala. Even nga, wala kang trabaho. Dahil nagtitiwala ka sa Panginoon, pagpapalain ka niya. Amen.
walang kawala ang pagpapala ng Panginoon sa anak niya na nagtitiwala sa Kanya. And when we trust Him, we are growing. Diba? Yan ang mahalaga sa atin. God says sa atin, itapon na natin yung mga nakaraan. I don't need this. Sabihin natin, hindi ko kailangan. Kung hindi ako lalago dito, iiwanan ko ito. Dahil ang buhay ng Kristiyano ay palaging lumalago. Amen? Sabi ng Lord, all ay ibibigay ko lahat, ibibigay ko ang pagpapala na sa inyo. Ay, paano yan? Hindi man sa material, kung meron kang kapayapaan dito sa ating puso, malayo tayo sa ating mga pamilya, paano natin yan mababantayan? Paano natin matutugunan ang mga pangangailangan nila? Ngunit kapag nandito ka, nagpapagal, nagtatapat sa Panginoon, ayaw din naman ng Lord na ikaw ay nag-worry dito. Kaya aalagaan ko yun sa Pilipinas, anak. Dahil nandito ka, na nandyan ang pag-asa mo sa akin. Diba? Maraming patutuo sa atin. Na malayo tayo dito, ngunit nagtatapat tayo. Imagine, nakita nyo ba na sakuna? Wala. God is protecting. At kung dumaan man ng pagsubok, dito pa rin matapapatatag, dito ka pa rin lalago sa iyong pagtitiwala sa Panginoon. Amen? And that's how God is so good sa buhay natin. Kaya nga, ang challenge ko sa atin sa hapong ito, step out in faith. Step out, make a decision. Gawa tayo ng desisyon. Nais nating lumago. From the youngest dito, tayo na naririto, tayong pinagpala. Kasi narinig natin. It is isang bagay na tutusok sa ating puso, pero isang bagay rin na magko-comfort sa atin. Yan naman ang pag-ibig ng Lord. Itinatama tayo. Amen? Amen. So, I challenge you, hindi na tayo magtatagal. Sasabihin ko lang na may maiiwan sa atin. Grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Paano ako maglago sa aking pagkakilala sa Panginoon, sa Kanyang salita, sa ating pag-fellowship, yung fellowship na ito, when we come together, na mag-pray, maglalago ka. Isang step yan, na mautusan kang manalangin, mautusan ka, na yung i-convict ka ng Lord na tatayo, mag-testify ng kabutihan niya. Isang uri ng paglago yan. Kaya maraming salamat, and I encourage you sa mga bago, ilan lang itong mga bago. I consider you, tingnan nyo ang ehemplo ng mga kapatiran na nandito na. Anumang pagsubok ang dinadaanan nila. Maraming unos yan, pero nanatila sila dahil alam nila na tinawag sila ng Panginoon at nais ng Panginoon na lumago sila. Until the end, sasabihin ng Lord, well done, anak. Yan ang gusto nating marinig. Sa ating paglalakbay, mas mainam na ang Panginoon ang magsabi, welcome to my kingdom. Nagampanan mo ang ipinagkatiwala ko sa iyo. Hindi naman lahat tayo yung ibibigay ng Panginoon yung mga bagay na intended para sa atin na responsibility. Hindi natin alam kung paano kikilos ang Lord as we continue to grow. No, saliksikin natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Let us grow in the knowledge of our Lord. Hindi natin madidiscount yung pagpapala ng Lord. Overflowing po ang pagpapala ng Panginoon sa atin. Amen. Amen? So wag nating hayaan na itong 2021 ay dumaan na wala tayong pinagkatandaan. Ibig sabihin na we should be better next Sunday kaysa ngayon. Okay na tayo, pero sa susunod na pagtitipon natin, mas pa. Because we hinayaan natin na ang salita ng Panginoon ang siyang pundasyon natin para lumago. Doon tayo kakain. Kasi, tingnan nyo, ang ubas, no? O isang kahoy na nakatayo. Ang bawat sanga namumunga. Tingnan nyo yung bayabas, no? Bakit ang sanga, ilang sanga, o chiko, mga rambutan, namumunga dahil yung nakaplant sila sa tamang soil and then may fertilizer doon. Kaya lahat ng sanga, yung bunga nga kaya nga natutuwa yung mga tao namimitas. Lahat ng mga puno na mabunga, ang mga pumipitas doon tuwang-tuwa. Amen? Yun ang nais ng Panginoon. Nakakitaan tayo na namumunga. Isang kahoy na mabunga para maraming sisilong sa atin. Lalapit, nahingi ng salita ng Panginoon.
yung advice kung paano ayusin ang buhay, sis, paano magdesisyon sa mga bagay. Yan yung bunga na nais ng Panginoon, na hindi lang para sa atin, para kapag tayo ay tiningnan, itong anak ko ito, lumago, lumalago, patuloy na lumago hanggang sa maturity at dumating na ang Panginoon, patapos na tayo. Yan ang challenge ko sa atin. Huwag natin na isipin na pinag-iwanan tayo ni Pastora, na hindi ka napapansin ni Pastora. Ang mahalaga, napapansin ka ng Panginoon. You are doing your part. Meron sigurong proseso na ginagawa ng Panginoon sa atin, kaya hindi pa tayo nandoon sa lugar na nais natin. May mga gusto tayo, di ba? Pero on the right time, ang Panginoon, hitik yung mga right fruit, lahat na tama sa panahon ng Diyos ay mas maganda. Amen? Hindi sa panahon natin, kundi sa panahon ng Panginoon. And challenge ko sa inyo, mga kapatid, make a decision. Gawa kayo ng decision. You are leaving this place, aalis kayo sa lugar na ito later on. Pag-uwi sa bahay, dito ba ako talaga, gusto ko ba talagang lumago? Maraming kaparaanan ng paglago. Amen? Amen. Oh, kung may mga alam tayo na sa internet may mga word doon, may mga pastors na kilala na tama ang turo, mamili din kayo. No, hindi lahat. At kung yung pag-attend natin sa mga ganito, paglago natin, nakakatulong yan. Huwag lamang ikalalayo natin sa gawain ng Panginoon. Huwag tayo itapon na natin yung nakaraan, kung ano man yung mindset natin, para yung behavior natin bago din. 2021 na, nais ng Lord na makita tayo na mabunga. Bubuksan ng Lord ang pintuan. Pasok ka ba dito? O isang paa, 2 feet. Make a decision and choice. Today, the challenge is for all of us. Nais nating lumago. Amen? Do your part. Because God, ang ating Panginoon, ginawa na niya yung para sa atin. He died for us. The salvation has been given. Natanggap na natin. At nandyan pa rin yung grasya niya araw-araw. Dapa, bangon. Dapa, bangon. Bangon. Isawaman mo, talikuran, pa isa-isa. Until you know that God is still in our lives. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Dalangin ko na tumatak sa puso natin. Choose Christ. Choose to grow in the Lord. Huwag kayong lumago sa mga bagay na walang eternal value. Palaguin nyo ang relasyon nyo sa Panginoon. Okay? Maganda, palaguin nyo ang relasyon nyo sa akin. Pero number 1, sa Panginoon. Na ang best friend nyo si Lord ha. Pangalawa lang, ang sino man. Ang asawa, ang ministry, number 1 ang Lord. Amen? Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Amen. Praise God. Amen. Are we blessed? Yes. Amen. So, ang turo po ng Panginoon sa atin ngayon is very powerful and very encouraging sa bawat buhay natin since ang sabi nga, growing in Christ this 2021. So, atin pong basahin yung sa Leviticus. Okay, so basahin po natin. Sabi dito, Type everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Amen. Amen. So, makapaupo tayo. Amen. So, sabi dito, ito ay nakuha natin sa Old Testament. So, from the Old Testament at sa New Testament ay meron po ang verse patungo po sa tithes and offering. Maraming ilang beses po yan paulit-ulit sa Old and New Testament. And makikita natin dito
na ang tinutukoy dito is about land. Kasi noon, wala pang ganito. So, ang buhay noon ay iba ngayon. So, sa atin ngayon, ano ang ating ikinabubuhay? So, alam natin sa sarili natin na nabubuhay tayo through working sa ating employer, sa restaurant man, or sa bahay. So, ang hinihiling ng Panginoon dito ay ang ating tithes because ang sabi dito sa last ay it is holy to the Lord, yung 10% ng ating income. So, sabi nga, the new creation has come, the old has gone, the new is here. So, kung hindi tayo nagtatize noong 2019, now is the time for us na ibigay sa Panginoon. Kasi ang giving is a form of worship na hindi lang yung prayer, hindi lang yung pagkanta, but ito ay isang ingredients sa atin na ibigay sa ating Panginoon. And I believe na based sa tinuro po sa atin kanina, let us grow in the grace and knowledge of Jesus Christ. So, hindi lang natin narinig to, but we have to put in action by giving our tithes and offering. The Lord will gonna bless us more. Amen. If you believe in your heart. Kasi minsan pag nagbibigay tayo, magbigay ako para i-bless ako ni Lord. Yung pinapangunahan natin kung paano ang pagkilos ng ating Panginoon. That if we give, it comes from our heart. Kasi ang Panginoon ay bibigyan niya tayo ng blessings, hindi lang sa financial, hindi lang sa spiritual, but in His way. Huwag natin pangunahan. So, bago po natin ibigay ang ating tithes and offering, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. And right now, itinataas po namin ang aming makolek na tithes and offering. It is holy for you. Thank you, Lord, sa aming mga trabaho. Sa buhay ng aming mga employer, Lord, patuloy na ikaw ang Diyos na maghari sa kanilang buhay, O God. Protect them, Lord, sa anumang virus na ito. For they are a channel of your blessings. Hallelujah. And sa aming Panginoon, Lord, may we ask, Lord, your protection every day sa aming pagtratrabaho. Guidance, O God. Salamat, Panginoon. And even po sa mga naatasan na mag-collect ng tithes and offering, O Lord, patuloy na ibigay mo ang kalakasan sa kanila. Patuloy na i-bless mo ang buhay nila, ang kanilang family, Lord. Yes, Jesus. Lord, this we ask in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kami ni Lala ay ni Sister Ramelin ay magbibigay ng ating papuri ng asang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sa po itong awitin na pinaghandaan po namin ng bakasyon. Kami ay nag-practice po.